At ganitong kaaga, umaarangkada na! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na! Arangkada! Balita! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, diba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Maligayang bagong Monday morning! Ay, Lunes na naman. Yeah, tapos na ang 5 minutes na Sabado at 5 minutes na Linggo. Gusto ko yung sinabi mo maligayang. Parang gusto ko tuloy kumanta ng maligayang bati sa iyong Yung may kamag-anak na may birthday, Merry umuwi na. Christmas, Merry Christmas. Akala mo! Ang aga naman. Meron na lamang po tayong 200 days. Akala mo, happy birthday ha? Kasi yung baka makikipaglaban sa isang meeting. Waiting and winning. Wow. Yeah! 5 minutos makalipas ang alas 5 na morning. Suma sa inyo na at... Suma sa inyo pa rin. Ang arangkada balita sa DWIZ Aliw Channel 23 ngayong Monday morning. Kompleto po kami. Daryl Justin. Main Barreto. Virgin na lang to. Ang Virgin. Arangkada Balita. Mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita. Headlines. Ito na sa ulo ng mga balita ngayong morning. Pre-trial chamber ng ICC iniutos na simula na ang paglalatag ng mga ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Arangkada Balita. Mga questionabling pangalan na sinasabing tumanggap ng DepEd confidential funds, nadadagdagan pa. Arangkada Balita. O pansamantalang libreng toll sa NLEX northbound mula Balintawak hanggang Mekawayan, epektibo na. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 4 katao patay sa wildfire sa South Korea. Arangkada Balita. Sa sports, Chicago Bulls pinataob ang Los Angeles Lakers sa nagpapatuloy na regular season ng NBA. Arangkada Balita. Alamin natin ang panukalang magpoprotekta sa karapatan at benepisyo ng mga tenure worker. Isinusulong po yan ng Diva Party List. Alamin natin, mamaya yan sa track record. Arangkada Balita. At sa mga ulo ng balitang showbiz, nako, si Marian Rivera inamin na para siyang si Anton. Ano? Napakasilosa. Arangkada Balita. Pero talaga pag maganda. Yes, oo. At isa pang ulo. Dalawa. Oy, magandang balita ito ha. Ano yan? Dahil nakakalakad na matapos maoperahan itong si Haji Alejandro. Oy. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Bago po ako magdetalye yung mga kababayan natin babiyahe ngayon, bumiyahe kayo na mas maaga ngayon dahil unang araw po ng transport strike ngayon, baka kayo ay mahirapan ha. Simulan nyo na pong lumabas ng inyong mga tupper, maligo kayo, baka mamaya lumabas lang kayo ng bahay ninyo. Kumain, mag-almusal, magkape, maligo, mag-BS at pumasok na sa mga pupuntahan ninyo dahil may transport strike ngayon. Though ano lang ngayon ay double time at mas early kumpara sa mga usual Sa usual day na walang Yes, strike. O correct. dahil double time sila, double time na rin kami sa pag-arangkada ng mga balita. Arangkada Balita. Pinasisimula na ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC sa Prosecution and Defense Teams ang disclosure of evidence o ang paglalatag ng mga ebidensya kaugnay ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, layon ng nasabing proseso na matiyak na informed ang dating Pangulo sa mga ebidensyang gagamitin ng prosekusyon sa confirmation hearing. Mayroong hanggang April 4 ang prosekusyon para ilatag ang ilang documentary evidence
gaya ng mga larawan, video, audio recording, gayon din ang transcript na gagamitin sa kaso. Bibigyan naman ng hanggang April 11 ang defense team para i-inform ang chamber at ipakita ang prosekusyon o pakita sa prosekusyon kung magbibigay ng alibay at magsasagawa ba ng sariling investigasyon bago ang confirmation hearing. Samantala, hanggang April 2 naman ang ibinigay ng ICC registry para asikasuhin ang proseso hinggil sa mga biktima at testigo na haharap sa pagdinig, kabilang na ang kanilang application forms, identity documents at legal representation. Arangkada Balita. Samantalang muling nadagdagan ang listahan ng mga questionabling pangalan na sinasabing tumanggap ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, lumabas sa pagsusuri ng Kongreso ang mga bagong pangalan na Amoy Liu, Fernan Amoy at Jug de Asim na tinawag na Team Amoy Asim. Ano ba naman Aga yan? naman yan. Ang aga mo naman magmaasim. Oo nga eh. Banat ang kongresista kung una ay may chichirya, cellphone at prutas na sinundan ng Dodong Gang. Ngayon naman ay mayroong Team Amoy Asim. Ang aga naman talaga. Ano ba yan? Kung sa listahan pa lang anya ay maasim na ang dating ang dating ng mga peking pangalan, paano pa kaya sa mismong transaksyon? Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, walang birth, marriage o death records ang mga naturang individual. Ulitin natin yung pangalan. Amoy Liu, Amoy Liu, Fernan Amoy, Fernan Amoy, at Jug de Asim. Jug de Asim. Aha, kasunod dito, pinimok ni Congressman Ortega si VP Sara na harapin ang mga alegasyon sa harap ng kanyang nalalapit na impeachment trial para ipaliwanag sa publiko ang nasabing issue. Arangkada Balita. Kung may team amoy asim dyan, sa aliw, Ayan. anong team? Kapigang! Team kape lang dito. Team Kape. Gusto ko malaman ko saan... Saka totoong mga tao to. Oo naman. Daryl Justin. Pero alam mo, meron talaga, wala talaga, walang record. Wala talaga. Kung may record, hindi ko alam kung... Kasi ako, nung high school ako, may kaklase ako nga, ang apelido ay Panis. Okay. Parang meron naman na rin. Mga unusual pero baka meron. So, since kinonfirm ng PSA, wala eh. So, ibig sabihin, Wala. where did that came from? Yeah, oo. Ano bang website ng name randomizer ang ginamit nila para makuha itong pangalang ito? Diyos ko po. Pero at least kami dito, hindi kami nangangasim. Kaya, balik na tayo sa iba pang detalye ng balita. Arangkada Balita. Sa mga babiyahe po sa norte, sarado sa mga motorista ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway para sa pagkukumpuni ng Marilao Interchange Bridge. Sa abiso ng NLEX Corporation, isasarado ang section sa ilalim ng northbound lane ng tulay mula mamayang 1:00 ng hapon hanggang Biyernes 11:00 ng gabi. Susubukan nila ang isang zipper lane sa southbound kung kakayanin. Pinapayuhan ng NLEX sa mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta dahil tinatayang aabutin ng 2 hanggang 3 linggo ang pagsasaayos ng tulay. Pero wait lang, alam ko sabi ni Secretary Dizon dapat 2 weeks lang po ito. Samantala, suspendido naman ang paniningil ng toll mula NLEX Balintawak hanggang May Kawayan. Ulitin po namin suspendido po ang paniningil ng toll mula NLEX Balintawak hanggang May Kawayan simula mamayang 12:00 pa po ng tanghali. Hindi 12:00 na madaling araw, kundi mamaya pa pong tanghali. Epektibo ito hanggang mabuksan muli ang 4 na linya ng Marilao northbound. Matatandaang nasira ang Marilao Interchange Bridge nang mabangga ito ng isang overheight truck noong nakaraang linggo. Arangkada Balita. Dapat matapos yan bago mag-Holy Week. Ayun na nga kasi marami nang babiyahe. Alam mo, hindi sila bumabiyahe ng Wednesday. Maraming Wednesday. Yung iba as early as Palm Sunday. Nagpa-file na sila ng leave kasi 3 araw lang naman yung ililive nila eh. So ano ba naman yun sabihin natin may 15 days ka. Pero ang matindi ang Webes. Oo naman. Yung Wednesday night. And it's a good move coming. I think it's the OTR secretary nag-request ng wala mo nang i-waive muna yung fees. Toll relief ang tawag nila. Diba? Para man lang, hindi nga naman expressway maituturing. Way lang. North Luzon Way. Diba? Kung ang traffic ay kilometro naman ang dadaan
dinadaanan mong traffic. Pero from yesterday, nung nag-monitor ako, hindi ganun ka-traffic. Hindi, bumibigat nung na siya hapon. ng bandang Anong oras tanghali ba? or hapon, I think. Alam mo na, sawadi ka. Ako, yun, ang bilis sa sawadi. Yan ang gusto ko sa'yo, meron ka kagad. Balintawak, wala. Sa mga nanonood to sa Liu Channel 23 at DWIC News TV. Sa oras na ito, Sa oras na ito, na 5:14 Ayan, 5:14. Ayan na, NLEX Harbor Link, green and go. Mapulang Lupa, Valenzuela, medyo green and go pa rin. May Kawayan Interchange, light to moderate traffic yan. Tapos Marilao, dire-diretso. Ayan na, Marilao dire-diretso naman. Parang may tumatawid pala sa tulay. Sabi ko, yung kulay berde tsaka pula, may tumatawid pala sa tulay. Ayan, medyo may konting build up po ata bago makalagpas doon sa interchange. Tapos ang Bukawi Toll Plaza, bagamat blurred ang camera doon ng NLEX, green and go po. Maraming mga may kilala akong babiyahe ng Baguio bukas. So, kailangan namin pag-usapan yung biyahe niya mamaya. Ingat. Maghanap po ng alternatibong ruta para hindi, So far, maluwag ang daloy ng traffic. green and go naman. May konting build-up partner, pero hindi yung build-up na normal bumper to naman bumper. yan sa mga toll. Toll Plaza, oo. That's normal. Pero yung Himala sa Balintawak, wala. Ayun. Maghanap na po ng alternatibong ruta para hindi kayo maipit sa traffic ng North Luzon Way. Arangkada Balita. Okay na balita, target matapos ng North Luzon Expressway Corporation ang pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge sa Bulacan sa susunod na linggo o sa March 31. Ito'y matapos masira ang nasabing tulay ng mabangga ng isang overheight truck noong March 18 na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng NLEX. Ayon kay NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, magdamagan at tuloy-tuloy ang pagsasayos sa nabanggang tulay. Kaugnay nito, pinayuhan ni Ignacio ang mga motorista na gumamit nga ng alternatibong ruta habang isinasagawa ang pagsasaayos. Arangkada Balita. 15 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, nakatakda naman pong bumisita ngayong linggo si US Secretary of Defense Pete Hegseth sa ilang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Ito ang kinumpirma ng embahada kasabay ng pagsasabing layo ng nasabing pagbisita na mas patibayan pa ang regional security sa mga like-minded countries ng Amerika. Makikipagkita si Secretary Hegseth sa mga leader ng bansa, mga militar at civilian leadership at sasalang sa magkakasunod na bilateral meetings. Bukod sa Pilipinas, bibisita rin sa Hawaii, Guam, Japan ang US Secretary of Defense. Arangkada Balita. Kumpiyansa naman si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na magpapalakas sa modernisasyon ng AFP ang nakatakdang pagbisita ni US Secretary of Defense Pete Hegseth sa Pilipinas ngayong linggo. Ayon kay Ambassador Romualdez, makikipagpulong si Secretary Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro sa oras na dumating ito sa bansa. Pagpapakita rin niya ang pagbisita ng kahalagahan ng Defense Alliance sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Matatanda ang exempted sa ipinatupad na foreign aid freeze ng Trump administration ng $226 million na foreign assistance para sa modernization ng AFP. Arangkada Balita. Pinapayuhan naman po ng Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos ang mga hindi dokumentadong Pilipino na lumapit sa immigration lawyer at humanap ng paraan para maisaligal ang kanilang pananatili sa Amerika. Babala ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, mas malaki ang posibilidad na maharap sa deportation ng mga undocumented Filipino at sa oras na mangyari po iyon, posibleng hindi na sila makabalik pa sa Estados Unidos. Ginawang ng opisyal ang pahayag matapos i-terminate ng US government ang temporary protected status ng mahigit kalahating milyong Cubans, Haitians, Nicaraguans at Venezuelans sa nasabing bansa. Epektibo ito simula April 24 kung saan matatapos na ang parole entry program na inilunsad ng administrasyon ni dating US President Joe Biden. Sa datos ng US Department of Homeland Security, tinatayang 350,000 undocumented Filipinos ang nasa Amerika at ikalima ang Pilipinas sa may pinakamaraming illegal immigrants sa US of A. Arangkada Balita. Inabisuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang mga Pilipino na iwasang pumunta sa mga lugar na apektado po ng airstrike mula sa Israel, partikular na ang Southern Lebanon at Bekaa. Kasabay nito, pinayuhan ng Embahada ang mga Pilipino sa Lebanon na maging maingat at sundin ng mga otoridad. Binigyang diin ng Embahada na pangunahing prioridad nila ang kapakanan
ng mga Pilipino sa Lebanon. Tiniyak ng Philippine Embassy sa Lebanon na bukas ang kanilang tanggapan na sakali mang may masaktan po o mangailangan ng tulong, tumawag lamang sa mga numerong +961 79110 at +961 70858 086. Arangkada Alam Balita. niyo, pwede nyo rin i-check ang Facebook page ng Embahada ng Pilipinas po sa Lebanon. Usually yes, may mga updated ang kanilang mga social media at nakapost din doon kung saan at paano hihingi ng tulong. Exactly. Para hindi na rin ho kayo mahirapan kasi minsan yung mga website partner matagal mag-load eh. Aha. Yung mga social media nila ay active. Active, tsaka at the same time, at the palm of your hands. Hindi mo na Mas kailangan madaling magbukas sa makita computer. yung numbers. Oo, so search mo lang yung DFA ng iyong kailangan tignan na embahada or kung ano man. Tama. Ayun. Okay, sa oras po na 5:19 ng morning, kuha naman tayo ng latest mula sa Filipino Mirror. Umabot na sa 206 na mga Pilipino ang nailigtas mula sa scam farms at rebel groups sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nakatakdang dumating sa bansa ang mga nasabing biktima simula ngayong araw. Ang mga uuwing Pinoy anya ay bahagi ng libo-libong foreign workers sa Myanmar na persahang pinagtrabaho sa scam farms. Git pa ng opisyal ang ilan sa mga biktima ay sinasabing dinukot ng mga armadong grupo na nakikipaglaban sa gobyerno. Tiniyak naman ni Yusek De Vega na mayroong mga matatanggap na tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga biktimang Pilipino. Arangkada Balita. Ikinabahala naman ng DFA o Department of Foreign Affairs ang pinakahuling pag-atake ng Israel sa Hamas na kumitil sa buhay ng mahigit 400 katao. Dahil dito hinimok ng DFA ang mga partido na kabilang sa Israel-Hamas conflict na muling mag-usap at sikapin ang pagkakaroon ng mas permanenteng ceasefire. Dagdag pa ng ahensya, sana ay masunod o sumunod ang mga kampo sa nasabing digmaan sa obligasyon nito sa ilalim ng international law. Nagsimula ang Israel-Hamas conflict noong October 7, 2023 noong atakihin ng Hamas ang Israel kung saan umabot sa tinatayang 1,200 na katao ang namatay at bumihag sa mahigit 200 hostages o 200 hostages sa Gaza. Arangkada Balita. 21 minutos makalipas ang alas 5 po ng morning, inaresto ng Bureau of Immigration ang 5 Chinese nationals na nagtangkang tumakas patungong Sabah, Malaysia gamit ang illegal backdoor. Ito na naman tayo sa backdoor. Mga ruta po mula sa Tawi-Tawi. Ayon sa BI, kabilang sa listahan ng mga blacklisted na ahensya ang 5 Chinese nationals na sina Ying Guanzhen, Yang Jinlong, Liu Xin, Shen Kan at Luo Hong Lin. Walang amoy? Wala naman. Wala. Hinintay ko yung amoy pero walang pangalang amoy dito eh. Sinabi po ng ahensya na ang dalawa sa mga suspect ay wanted fugitive sa China at ang lahat ay may koneksyon sa operasyon ng Pogo sa bansa. Nag-ugat ang operasyon matapos makatanggap ang BI ng impormasyon mula sa government intelligence agencies hinggil sa tangkang pagtakas ng grupo sakay ng bangka at tulong ng isang transporter na nag-aayos ng iligal na biyahe palabas ng bansa. Naantala ang planong pagtakas sa mga suspect ng masiraan ng makina ang kanilang ginamit na bangka. Kaya naman agad silang naharang ng mga otoridad at kinumpirma ang kanilang blacklist status at immigration violations. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 5 habang inaasikaso ang kanilang deportation proceedings. Arangkada Balita. At sa unang ulo ng ating showbiz, Marian Rivera inaming napakasilosa kagaya niya. Noon daw. Alamin natin ang detalye mula kay Virginal Showbiz reporter Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ayan na, nako! Ito na nga. Kasing selosa mo ba? Oo, hindi ako nakabra ngayon eh. Ayun lang. Naglalactate pa naman ako ngayon. Oy, nabalitaan niyo ba yung isang Amerikana nga ba yun? Na Sino? nagpo-produce siya ng napakaraming gatas isang araw. Kaya marami ang Bibigyan. American woman na marami ang nakinabang talaga ng kanyang gatas, sabi niya gano'n. Oo. Kaya dami ba nung talaga. sinasabi mo yun, nakaganon ka? Oo, kasi feeling ko ako yung American woman. Hoy! Anyway, going back
sa ating balitang showbiz, nako, inamin na nga nitong si Marian Rivera no, na napakasilosa niya. Pero noon daw yon. Oo, ngayon daw silosa pa rin naman daw siya. Hindi naman Pero- maialis sa isang babae yun, ano, na maging silosa, Oo no? naman. Ayon kay Marian, napaka-hipokrita naman daw niya kung hindi siya magselos kapag may nakikita siyang hindi maganda, lalo sa mga kausap ng kanyang Oo, asawa. napakapogi pa naman ang kanyang hobby. Yes, oo, correct, no? Na kumakarengking na sa kanyang asawa at makikita niya, alam nga naman daw na palakpakan pa niya. Di ba? So sabi niya, ipokrita na raw siya pag ganun ang mangyari. Kaya ang sabi niya ganun, madalas daw kasi siyang nakakita at nararamdaman daw talaga niya na ang isang babae na kausap ng kanyang asawa ay talagang kumakarengking dito. Makulit, Kaya talagang oo. nagsiselos talaga siya at pinaparamdam talaga niya, hindi lamang sa kay Dingdong kundi doon sa babae na talagang nagsiselos siya. Sabi niya ganon. Para sabi niya, once and for all, malaman nila kung ano nararamdaman ko. Kasi mamaya kung itago-tago ko pa, itago din nila ang mga feelings nila. Yep. Tama. Better now than never. Yes, oo. Kaya naman ito si Marian, sabi niya, pero noon daw yun, as in sobrang silosa talaga niya. Pero ngayon daw, medyo nabawas-bawasan, pero silosa pa rin naman daw siya. Ayan, lahat naman ng babae, ganun. Oo naman. There Oo, comes a oo. time talaga. Oh, yeah, or majority. Oh, siguro mga 99% ng babae, ganun. Silosa talaga, no? Oo. Nawala yung, parang ano lang, alcohol lang. Yeah. Kasama ka sa majority, di ba? Of course. Oo. Hello. Hello, Oo. ang- hello. Ako yung pang 99 eh. Ayun naman pala. Hindi ako na-orient doon Oo. Ay, napakagwapo pa naman itong si Dingdong Dantes. Kaya naman talaga kahit naman sino, di ba? Ito nga ang dahilan kaya nagselos ng parang may isang kwento pa na pinatawag daw ni Maria yung kanyang team doon sa isang teleserye na kanyang gagawin Talaga doon sa ba? bahay nila. Oo. Tapos bilang bumaba itong si Dingdong. Ngayon, si Dingdong daw ay pagbaba ng hagdan, ay nakita talaga, all eyes talaga sa kanya ang mga mga mata ng mga kababaihan at mga kabadingan na kasama sa team. Ay syempre nagalit daw itong si Marian. Oo, daw iyon ay kwento lang naman siguro it happened siguro before pa na mga panahong napakasilosa pa nitong si Marian. Kaya sabi niya, ngayon daw medyo nagbago-bago na talaga Nag-light siya. na. Laila na. Yes, okay. Saka dalawa na anak nila. Oo naman. Correct, oo. Na cute. Ang Oo. Pero alam mo, mas dapat magselos ang mga babae habang dumadami ang anak, ha? Talaga ba? Kasi medyo nalulus siyang na. Siya naman hindi. Oo, sa bagay, si Marian kasi never nalus siya. Oo. Di ba? Lalo pa ang gumanda. Yes. Oo. Yeah, di ba? At So, saka, tama lang. ewan ko ha, kasi may personal experience ako kay Marian Rivera nung silang dalawa pa ni Oyo Boy Soto doon sa isang teleserye. Oo, yung bago after ng Itbulaga. Okay. Siguro dahil bago pa lang, so as in sobrang bait. At doon niya ikunento sa akin yung nangyari sa kanya nung nag-OJT siya sa isang rehabilitation center ng mga baliw. At doon siya na trauma kasi may mga malalaking doon daw kasi siya sa male ward na Parang- punta Okay. Oo. I see. Ngayon ay may mga gumagawa talaga ng hindi maganda na yung ginagawa usually ng isang lalaki na ipinapakita pa sa kanya na talaga na trauma talaga siya. Pero ngayon, tingnan mo naman si Marian, no? Napaka-empowered woman, no? Oo naman. As in super, no? Very influential pa. Correct, oo. Anyway, yun naman aking balita ang showbiz. At mamaya, may isa pa akong balita para pa rin po yun sa inyo. Oh, Balik naman sure. sa inyong dalawa. Oh, we're waiting. Gusto mo ngayon na? Di pa ngayon. Di pa, mamaya pala. Maraming salamat sa ating Diamond Recording Showbiz reporter at Mr. and Miss Fiestas Pilipinas na si Virginal Anton. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ilang paalala, Philippine Standard Time. Yahoo! Hoy, alas 5:27 na ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Arangkada Balik! Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita! 31 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning sa ikalawang bahagi ng Arangkada Balita. Dako na tayo tumanggap ng sunod-sunod na mga report. Pag-repair sa napinsalang tulay sa Marilao Interchange dapat daw agaran ng tapusin. Detalye Black Patrol 19, Sally Ortega Bueno.
Dapat na agarang tapusin ang pagre-repair sa nasira o napinsalang tulay sa Marilao Interchange at hindi na dapat abutin pa ng 2 linggo ang pagkukumpuni nito. Ito ang panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa management ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa napakatinding traffic na ang dinudulot nito sa kahabaan ng NLEX lalo na sa peak hours sa nakalipas na mga araw. Dahil dito, marami anyang mga motorista o biyahero kabilang ang mga taga Valenzuela ang napeperwisyo o naantala ang biyahe sa NLEX. Giit ni Senator Gatchalian, papalapit na ang Holy Week at mahalaga na lahat ng expressways maayos na madadaanan at matiyak ang hassle-free na paglalakbay ng ating mga kababayan. Question ng Senador, bakit pa magbabayad na mataas na toll kung sa halip na maginhawa ang biyahe ay matinding perwisyo sa traffic ang kanilang nararanasan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIC Patrol Report. Samantala, isang Metro Patrol. Not one, not two. Oy, ilang ano to? Ay, si Mama Beth pala ito. Kala ko replay. Hindi, replay. Ayan na, para po sa mga nagre-ready na ng pang-altanghap. Alam mo muna natin, syempre, ang presyo ng bilihin sa not one, Not two. not three, apat. Wow. Apat na palengke sa Kamanava. Iba ka talaga, Yusek. Kaya naman, alamin natin ang mga presyo ng bilihin dyan sa mga palengkeng napuntahan mo. Mama Beth Samson, good morning. Yes, good morning. Dito nga sa apat na palengke pinuntahan ko, iba-iba ang presyo. Dahil dito sa Gulayang Bayan, diyan yung bagsakan, tinatawag nilang itong balintawak ng Valenzuela, itong yung Gulayang Bayan Center diyan sa Malanday, Kadiwa. So, sa bigas, halos lahat naman ay meron ka makukuha na lang mula 45 to 60 pesos per kilo. Sa baboy, talaga namang hindi na kaya talaga ibigay 380 dahil 390 to 400 pesos ang kilo ng kasing, ng laman at ng pigi. Yung 400 na 410 na liempo naman, halos lahat ng palengke, 400 to 410 na kilo ng liempo. Ang nakapagbibigay lang ng 380 per kilo ay yung mga mismo nagbibigay sa mga pwesto, nagdidistribute ng mga baboy sa kanya-kanyang pwesto ron. Kaya kaya nila ibigay ng 380. Ngayon, itong sa presyo ng isda, ang bangos, 220 to 240, tilapia, 160. Ang tuna belly, 420. Ang hipon, 280 hanggang 450. Depende sa laki. Ang pusit, 300 to 320. Ang pampano, 380. Tuna, ulo ng tuna, 200. At laman ng tuna, 280. Ang galunggong mula 260 to 280 pesos per kilo. Ang tahong 100 hanggang 120 pesos. Matambaka, 200. Ang dilis, 180 to 250 per kilo. Samantalang sa gulay, ang repolyo ay 60 pesos hanggang 80 pesos per kilo. Ang sayote 30 hanggang 35. Ang patatas 70 pesos hanggang 90 pesos per kilo. Ang pechay 60 to 70. Baguio beans 80 to 100. Kamatis 35. Ang sibuyas 90 pesos hanggang 120 pesos ang isang kilo. Samantalang ang bawang lahat siya ang pare-pareho 150. Ang ampalaya 100 to 130 pesos kilo. Ang sitaw 30 hanggang 35 pesos ang bawat isang tali. Sa itlog, binapo na lang ako dahil wala na ako makitang 6 pesos, biglang kambyo. Sa 2 araw na hindi ako nag-ikot may 3.20, meron 7, 8, 7.50, meron 6.50 isa, wala na yung 6. Talagang tumaas na ng 50 pesos hanggang 10 piso kada tray ang presyo ng itlog. Ang itlog na pula, meron 15 pesos at meron na rin 16 pesos per kilo. Yan muna. Ako pa rin ang iyong palagi queen ng DWIZ Metro Patrol Beth Samson. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, nagbabudget tayo ng tama. Arangkada Balita. Tingnan mo, next week 5 palengke na iikutan niya ni Mama Beth. Challenge mo si Tingnan mo, Yusek, 5 na yan. Susunod yan, may team na yan. Yan. Tingnan mo, may makikita kang editor tsaka cameraman ng aga Meron na siya, pumasok. may bit-bit ng team. We'll never know. Pero again, thank you, Yusek, Mama Beth Samson. Yan naman na ronda tayo sa probinsya. Hoy, may nangyari pong sunog dyan sa may Camp John. Hey, ano ba nangyari dyan? Alamin natin ang report mula sa ating Baguio correspondent, si Kuya James Alfruto.
Isang sunog sa gubat ang naganap sa First Cemetery sa Camp Janhay, Baguio City kahapon. Ayon sa ulat mula sa Baguio City Police Office o BCPO, ang insidente ni ulat bandang alas 3:54 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga otoridad upang kontrolin ang apoy at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at bisita sa lugar. Sa kabila ng mabilis na pagtugon ng mga bombero at iba pang mga ahensya, matagumpay na naideklara ang fire out o natapos ang sunog sa ganap na alas 5:10 ng hapon. Walang naiulat na sugatan o pagkasira ng ari-arian, ngunit patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang sitwasyon upang matiyak ang ganap na pag-aalis at pagkawala ng banta. Mula sa summer capital ng City of Pines, James Alpruto para sa impilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Dako naman tayo sa Metro Patrol. DepEd Bulacan inatasan ng magsagawa ng alternative learning modalities sa mga pampubliko at pribadong paaralan dahil nga sa 3 araw na tigil pasada. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, good morning. Inatasan ni Governor Daniel Bernardo ang Department of Education Bulacan na magsasagawa ng alternative learning modalities sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan habang may banta na 7 araw na tigil pasada. Maging ang mga punong bayan ay natasan nila na maghanda ng posibleng libreng sakay o tulong sa transportasyon para sa lahat ng mga mamamayan. Maging ang kapulisan ay pinagbabantay sa pagtiyak ng kaligtasan ng bawat driver at operator na hindi lalahok sa tigil pasada at ito ay dagdag sa kanilang tungkulin na patuloy na pananatili ng kaayusan at katahimikan sa buong lalawigan. At pinaalala niya na lahat ng mga pampublikong tanggapan ay mayroong pasok para hindi maantala ang pagsiservisyo sa mga kalalawigang Bulakenyo. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Ales para sa Impilang Metod Lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Muli tayong rumonda sa probinsya. Isang lalaki sa Tumawini, Isabela, arestado sa search warrant operation. Mula sa Norte Narian, si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol na yung bagabigat. Tuluyan ng napasakamay ng ang isang lalaki matapos sa masindihan ng search warrant laban sa illegal indictment. Kuyang Ronald, pihit to the left tsaka pihit to the right dahil medyo nag-aalangan ang kanyang network signal. Ayan. Balikan natin mamaya yung report ni Kuyang Ronald para makapagpihit muna siya ng kanyang signal. Samantala, sa iba munang detalye ng balita, usaping regulation to, usaping regulate. Tutol lang isang abogado sa ideya na i-regulate ang social media sa bansa. Ito ay ayon kay Attorney Rico Domingo, convener ng Movement Against Disinformation sa panayam ng DWIZ ay matapos imungkay ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz sa pagdinig ng House Tri-Committee na i-regulate ang mga social media sites. Sinabi ni Attorney Domingo, mas mainam kung mag-self-regulate na lamang ang mga social media influencers at mga media practitioners. Naritong pahayag. Now, I am against the government or even the Congress regulating the social media and this disinformation problem. I think there should be self-regulation among the media practitioners, both traditional as well as the new media right now. Dagdag pa po ni Attorney Domingo, maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak ang pag-regulate ng social media. Pag nagkaroon ng regulation, they're giving the government the authority to determine what is true or false in campaign speeches, for example. Open the door to partisan abuse, no? Yan po ang tinig ni Attorney Rico Domingo, convener ng Movement Against Disinformation sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. Ayan, balikan natin ang report ni Kuyang Ronald Idol Domingo. Kuyang Ronald. Sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking matapos masilbihan ng search warrant laban sa illegal na droga at hindi lisensyadong baril sa Barangay District 5, Tumawini, Isabela.
nilala ang suspect na alias sa Mario, residente na nabanggit lugar. Kasigawang pagkalugog ng mga otoridad sa tahanan ng suspect, na-recover ang dalawang heat-seal plastic sachet na naglalaman ng sabu, dalawang lighter na may improvised tutor at isang improvised tutor. Nakumpiska rin ang isang caliber 38 revolver na walang serial number, dalawang bala ng caliber 38 at tatlong cartridge cage ng nasabing barila. Dinala ang suspect sa himpilan ng kinaukulan para sa kulang dokumentasyon at pagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Muli tayong bumalik sa Metro Patrol. Most wanted sa kidnap for ransom sa Caloocan, nasa Cotepo sa May Kawayan, Bulacan. Nagbabalik si Mama Beth Samson. Natakote sa isang matagumpay na enforcement operation ng mga operatiba ng Caloocan City Police Station ang 32 anyos na pugante na wanted sa kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention. Naaresto ang wanted person sa Barangay Bahay Pare, May Kawayan, Bulacan, alas 9:30 Sabado ng gabi. Isinagawa ng CCPS Intelligence Section sa pamumuno ni Police Colonel Edsel Canals, Chief of Police na may koordinasyon sa May Kawayan, Bulacan Police Station sa bisa ng warrant of arrest na nagresulta sa pagkadakip sa pugante. Walang inirekomendang piyansa ang hukuman para sa pansamantalang kalayaan ng akusado na nakakulong nasa ngayon. Nagpaabot naman ng papuri si Police Colonel Josefino D. Ligan, District Director ng Northern Police District, sa isinagawang pagsisikap ng pulisya na matuntun at maiselda ang mga nagtatago sa batas, lalo na ang mga responsable sa mga violenteng krimen. Ito si Metro Patrol Beth Thompson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Balik tayo, ronda tayo sa probinsya. Calabarzon sa most wanted person, patay ng nakipagbarilan sa mga pulis. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Campo. Dead on the spot ang isang 30 anyos na lalaki at tinuturing na most wanted person sa Calabarzon matapos itong makipagbarilan sa mga pulis na magsisilbi ng warrant kahapon sa barangay Palingon, Calamba City, Laguna. Nakilala ang suspect si Mark Lee Almendral na may dalawang kaso ng murder at dalawang attempted murder. Ayon kay Police Brigadier General Ford Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, nagtungo ang mga operatiba ng Calabarzon PNP sa bahay ng suspect para magsilbi ng warrant, subalit sa halip na sumuko, nakipagbaril nito sa mga pulis at naghagis pa ng granada na hindi naman sumabog. Dito na gumanti ng putok ang mga otoridad na nagigani kapag kamatay ng suspect. Inaresto rin ng mga pulis ang live-in partner na si Rowena Manila matapos itong hadlangan o harangan ng mga pulis na aaresto sa suspect. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Pinametodo Lakas, DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Ronda pa rin tayo sa probinsya. 49 pesos kada kilo ng imported rice ipinapatupad ng DA Region 2. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Ipinatupad ang bagong suggested retail price o MSRP ng 49 pesos kada kilo para sa imported rice sa Lambak ng Cagayan. Ang naturang kutusan ay alinsunod sa Administrative Circular No. 5 Series of 2025 ng Department of Agriculture kung saan epektibo na ang naturang suggested retail price noong ika-10 ng Marso sa mga pampubliko at pribadong pamilihan. Simula Enero 2025, bumaba umano ang presyo ng bigas sa world market na siyang naging batayan ng bagong presyo para sa imported rice. Layunin umano ng bagong SRP na mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas at bilang pagprotekta sa mga rice consumers laban sa labis na pagtaas ng presyo. Samantala, umaasa ang ahensya na susuportahan ito ng mga rice retailer na sa pamagitan ng pagsunod nila sa bagong kautusan. Upang matiyak ito, nagpag-ugnayan ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang magsagawa ng monitoring sa mga nagbebenta ng mga imported rice sa pamilihan sa buong rehiyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Arangkada Balita. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita, Philippine Standard Time. Hoy! 14 na minuto bago mag-6 in the morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win a 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. 49 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Sa iba pang balita, puspusan na ang ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation upang matunton ang utak ng mga kumakalat na fake news sa bansa. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, tinitignan ng kanilang ahensya kung pinopondohan ng mga individual o grupo ang mga vlogger para magpakalat ng maling impormasyon online. Ang nasabing investigasyon anya ay inilunsad matapos maaresto ng mga otoridad ang sinasabing isang fake news vlogger mula sa Cebu. Binigyang diin na ahensya na sinabi ng nahuling vlogger na hindi siya nagtatrabaho kanino man at hindi rin tumatanggap ng anumang bayad kapalit ng pagkakalat ng maling impormasyon. Una nang ibinunyag ng NBI na mayroon silang 20 vlogger na sinusubaybayan na hinihinalang nagpapakalat ng fake news. Arangkada Balita. Sa ating election serye, alamin natin ang kasi dumayo ang alyansa para sa bagong Pilipinas dyan banda sa Calabarzon. Isa sa kanilang susolusyonan daw ay ang problema sa polusyon ng Laguna de Bay. Kaya naman, alamin natin ang kaganapan sa nagdaang pagbisita ng alyansa para sa bagong Pilipinas mula kay Kuyang Arman Cambe. Malulutas lamang ang problema sa polusyon sa Laguna de Bay sa pamamagitan ng magkakasamang pagkilos mula sa Legislative Branch, LLD Enforcement at Local Accountability. Itong tugon ni Senator Francis Tolentino sa press conference at rally at pagbisita ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Santa Rosa City, Laguna noong Sabado. Ayon naman kay CIS Party List Erwin Tulfo na dapat kumilos at huwag konsintihin ng mga lokal na pamahalaan ng mga residente sa kanilang lugar na sumasakop at nagtatayo ng mga kabahayan sa baybayin na lawa na siyang pinanggagalingan ng polusyon ng Laguna de Bay. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Isa nga sa mga usapin ngayon ang eleksyon, kaya sa darating na May 12, iboto ang tama at itama ang boto! Iboto ang tama, itama ang boto. DWIZ Election Update. Arangkada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Para sa balitang foreign, patay ang 4 na katao dahil sa ilang serye ng wildfire sa South Korea. Ayon sa mga otoridad, 6 na iba pa ang naitalang sugatan habang higit 1,500 na ang mga residenteng lumikas. Bunsod ng nangyaring pagsunog sa 6,300 ektarya ng kagubatan. Batay sa ulat, ang 3 mula sa 4 ay namatay ay ang mga bumbero habang ang isa naman ay isang public servant. Sa kabuang 9,000 staff at 105 ang helicopter na ipinadala sa pinangyarihan ng wildfire. Arangkada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Hindi po hadlang sa Chicago Bulls ang pagbabalik ni Los Angeles Lakers star LeBron James at Rui Hachimura upang lampasuhin nito ang Lakers sa score na 146-115 sa nagpapatuloy na 79 regular season ng NBA. Pinangunahan. Oo nga, no? Hindi dapat hadlang yon. Alam mo,
Di ko alam. Wala, bias ko yan. Ang Lakers? Oo. Yun naman pala. Kaso talo nga. Disappointed. Sad life. Pinangunahan po ni Kobe White. Kobe White, hindi isa. Namayapa na po yan si Kobe Bryant. Kobe White, ang koponan sa score na 36 points at 2 steals. Sinundan naman ito ni Bulls rookie na si Mataz Buzelis, kung saan nagdagdag ito ng 31 points habang 15 points, 17 assists at 10 rebounds naman ang iniambak ni, ang ganda ng pangalan nito, inambag po yan ni Josh Giddey. Arangkada Balita. At Ayun. sa ating showbiz, Ikalawang ulo Ayan. ng showbiz. Haji Alejandro nakakalakad na matapos maoperahan. Good news. Abay, good news. Alamin natin yan mula kay Virginal Showbiz reporter Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ay, ito na. Ito na nga. Ayan na nga. Oy, nako, kinumpirmahan itong, ang maganda balita ito, kinumpirmahan itong karelasyon itong si Haji Alejandro for 27 years na si Alaina Velasquez na nakakalakad na paunti-unti itong singer matapos na maoperahan nga ito. Nagkaroon ng at ma-intubate dahil sa kanyang sakit na colon cancer. Noong una, ipinagtataka daw talaga nila kung bakit nagkaroon ng colon cancer si Haji samantalang healthy living ito. Talaga ba? Oo. Healthy foods daw ang mga kinakain nito at madalas itong mag-exercise. Siya nga raw ang tamad eh. Kaya ikinagulat talaga nila nang bakit biglang nga? magresulta sa pagkakaroon ng colon cancer. Oo, sabing gano'n. Kailan si Alaina? Isa nitong singer eh. Singer din. Oo. Ito yung singer na kumatanong, kahit gaano kalaki. Parang bumisita ata dito sa home radio noong nakaraan yun. Aking Iba ata yun. pagmamahal. Di Alina. Alina. Haji Alejandro. Yun nga. Yes. Siya? Alina Siya ba Velasquez. yun? Oo, siya yun. Ang kumanta, yung bagong song niya ata, umi-air doon sa dapat ba akong mangarap? Ayun. Ano na ngayon? Medyo maayos ng kanta niya. Maayos naman yun Maayos Hindi, naman. kasi mga kanta niya ito dati, mga may mga sub-message na napasakit. Oo, na maganon, mga medyo naughty ng konti. Iyan, kahit gaano kalaki, mga ganyan. Oo. Okay. But anyway, ito na nga, ayon dito kay Alina, Alina ba? Alaina? Alam ko Alina. Alina, no? Alina. Sumailalim nga sa isang operasyon, hindi niya sinabi kung anong klaseng operasyon. Pero pagkatapos daw ng operasyon ay medyo nakakalakad na ito with the use of walker. Itong si Haji, at kailangan daw nitong maglakad-lakad dahil nawala daw ang mga muscles dito sa katawan. So kailangan talaga nitong maglakad. Parang si Chris Aquino, di ba? Nawala ng muscles, di ba? Kahit talagang mahirap siyang makalakad. Kailangan niya gumamit muna ng walker o ng cane. Gabay. Yes, ito namang si Haji, kailangan nitong gumamit ng walker para makapaglakad-lakad. Pero all in all daw, maayos na raw itong maayos na ang kalagayan nitong si Haji at nakauwi na ito sa kanilang bahay. Nice, that's nice. Oo Baka nga eh. DNA din yung niya. Pwede. Baka, pwede. Genetic. Yes, oo. Kasi kahit anong gawin mong pag-ano, di ba? Kahit anong gawin mong Healthy. pagkain ng mga healthy foods, kung genetically di ba? Kung Lalabas at lalabas talaga yan. No? Although medyo napoprolong lang talaga. Dahil nga sa mga ganda mga pagkain mo. Tama. Ayan. But anyway, yan na muna ating mga balitang showbiz ngayong araw na ito. At syempre, balik na muna sa inyong dalawa. Okay, gutom na ako. Gusto ko ng pandesal. Ang aga. Ay, may natira pa doon 2 pandesal. Sino sponsor ng pandesal ngayon? Ay, si Papa Win eh. Ay, yun naman. Pero sa akin lang yun, wala sa inyo. Kasi ako lang mahal niya, ako lang karelasyon niya, no? Akala ko in-sponsor niya sa Akala ko in-sponsor niya Magkaroon sa'yo. din kayong karelasyon nyo na magbibili sa inyo ng pandesal. Ay, yung sa akin manggagaling fresh from Baguio. Alam ko na, akala ko nang binigay sa kanya ni Papa Winner, Nutriban. Nutriban? Yung ma-healthy yun. Oo nga na, yun, healthy. Para katulad ni Haji Alejandro, kayo, healthy dapat. makakwento kayo ng Nutriban. Kala nyo mga natikman nyo na Nutriban eh, no? Hello. Di ba kabago? Yung mga new inventions. Ang mga makabagong Nutriban ngayon, ito yung mga pandesal na gawa sa yung malunggay. Malunggay bread. Mga ganon. Malunggay bread. Oy, Pero ibang-iba pa rin ang ibang-iba pa rin ang Nutriban. Nutriban. The best daw sabi nila. Yes. Oo nga, isang Nutriban daw, busog ka na
maghapon. Yes, Oy, talaga? sobra. Oo, yun ang sabi niya, kwento Punong-puno nila. ng gatas. Ang target ni Mama Bet, magdala ng Nutriban dito. Nako. Yan. Oo. Alam ni Mama Bet yan, matanda na yan si Mama Bet. Oy, bago tayo magpaalam, parang winner, meron ba tayong magandang pagbati dyan? May babatiin daw tayo, pa-scroll down niya yan. May babatiin tayo dyan. Ayun. Batiin natin kasi may TV na. Kanina radyo lang eh. Isa pong maligayang pagbati kina Gracita. Ayun, kay Mami. Hindi Mami, Mama. Gracita Tenko at kay kapatid. Kuya. Ay, Ano hindi naman kapatid ako? pala, hindi pala Kay kuya. Joseph Ryan Tenko. Oo. Mother po at kapatid niya, Engineer Daniel Tenko. Yung aming tech sa madaling araw. Sa Pinoy Gising siya ang kasama namin. At ang tanong, kano-ano mo si Ano? Joseph Joseph Ryan, Ryan, kapatid o kuya? Ambot sa iyo! Yan na po ang kalipunan ng mga balita. Ito lang po Baka may tira bukas, mahan. sa Arangkada Balita ngayong Monday morning. Enjoyin po ninyo ang week na ito. Ay, yung mga nagbabiyahe, nasa mid ka, di ba? Hindi ko papatayin mic mo, bahala ka. Kami po inyo na kasama ay mga babiyahe. Bumiyahe na po ngayon dahil transport strike ngayong araw hanggang sa Miyerkules. Kami po ang nakasama ninyo, Daryl Justin. Main Barreto. Virgil Lanton, Nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama. Susunod na, ito, walang tigil ito, walang transport strike sa pasadang ito. Yan. Pasadang balita kasama si Drew Nasino at Jopel Peleño. 6 o'clock na, good Ingat morning! everyone. Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ digital channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita.